Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito, reakan lang natin to ha. May nag-send sa akin ng video ito at tingnan natin, reakan nga natin. Ito ay nangyari sa Batangas. Nangampanya itong si Inday Sayad sa Batangas. Bagamat hindi niya sinabi, ang pinapatamaan niya rito malamang-lamang ay si Kong Luistro. Siyempre, alam naman natin ang pangyayari. Galit ito kay Kong Luistro sapagkat isa si Kong Luistro sa napakatalino na nakabisto at talagang gumisa rito at yung mga tauhan nito nakahon. Kahon-kahon. Kaya ayaw, di ba? Kaya puno lang gaya. Sige, reaction na natin. Let's go. Tino ng tao na nagkamali tayo. Yung tino ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba? Yung asawa ay may red face. Okay. Una agad. Kita natin ha. Intriga ang ginagawa nito. Ewan ko ba? Sa lahat ng pinupuntahan niya, puro intriga ang ginagawa. Intriga, bakit? Sinasabi kong intriga. Una, blind items na naman. Ayaw, ba? May pa blind items. Alam niyo kung bakit? Alam niyo guys, ang isang fact, ang isang intriga, kung ito ay totoo, ang isang fact ha, at hindi intriga, kung ito, dahil hindi ka intriga, di ibig sabihin totoo, ay hindi mo na kailangan mag-blind items. Bakit ka magba-blind items? Kung totoo naman, di ba ka? Ibig sabihin, kaya siya nag-iintriga kasi nga, hindi totoo ang kanyang sinasabi at talagang maliwanag na kwento. So, kwentong kutsero, kwentong barbero, kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, bakit kailangan mo pa mag-blind items? What the heck, di ba ka? So, intriga, klarong-klaro. Sige, tuloy natin. Wait, lumapit daw sa asawa niya. Itong si Kong Luistro, dahil yung asawa niya ay abogado. Teka lang, abogado rin naman si Kong Luistro. At ang pagkakaalam ko, ang lumaban sa kaso ni Kong Luistro sa kaso ng asawa niya ay mismo ang nag-abogado si Kong Luistro. Halatang intriga. Bakit? Hindi niya nga sinasabi ang pangalan. Bakit? Dahil pwede siyang balikan. Takot mabalikan. So, intriga, chismis. Anyway guys, tulad nga ng sinabi ko, paano ka magtitiwala rito? Sayad na sayad. Pumunta doon sa Maynila, ang ginawa, siniraan. Ngayon, dito naman sa Batangas. Mga Batanggenyo, alam nyo na, isipin nyo, kayo mismong taga Batangas, ang ginagago nito. Si Sayad. Yung asawa ko. Sige, pagkapit natin ito. Tapos na ang kaso. Ipagbayad ka na ng 8 million. Magkano daw? 8 million? What the heck? Wow, ginawa pang Bombay. Ginawa pang Bombay. 8 million? Ano yun? Tsaka isa pa, intriga. No, may kontrata ba kayo? Pero hindi kailangan ng kontrata dahil ito ay maliwanag na intriga. Siyempre, bagamat pinapatungkulan niya rito ay si Kong Luistro, siyempre wala naman siyang binabanggit na pangalan. Alam niyo, ganito yan guys ang magiging palusot dito ni Inday Sayad for sure. Pag siya ay hinanapan ng mga, kapag nag-react dito si Kong Luistro, ang sasabihin nito ni Inday Sayad, bakit ka nagre-react? Guilty? Ayaw, di ba? Pag hindi naman nag-react si Kong Luistro, ang sasabihin nito ni Inday Sayad, kita nyo, hindi nag-react, walang reaksyon at walang walang kimbo. Ibig sabihin, guilty. Ayaw, di ba? Isang luluga. Ayaw, diba? Diba? Ganyan ang intriga. Kumbaga, inilalagay mo yung tao sa isang lugar na walang paglalagyan. Bakit? Both na mag-react or hindi, iisa ang pupuntahan, ibig sabihin ay guilty. Ayaw, diba? Inang Inday Sayad talaga. Basta sa mga ganyang kalokohan, matalino to si Inday Sayad. Ayaw, diba? Parang yung tatay, basta intrigahan, matalino. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Wow, tinatakbuhan daw ang utang. Ikaw nga, tinatakbuhan mo rin ang utang mo sa mamamayan. Baka nakakalimutan mo ang laki ng utang mo sa sambayanan, ng confidential funds na hindi mo maipaliwanag. Ang Nutriban na sinira mo lang at binulok. Ang laptop na mga obsolete pero pinagbibili mo. Diba? Ang mga tawag dito, budget sa
sa Davao na nawawala, lalo na nung pandemic. Napakadami mong pinagagawang mga kalokohan ng confidential funds na umabot ng 2 bilyon nung ikaw ang nakaupo sa Davao. Asa na? Ang mga, ano dyan, ang mga budget sa, what do you call this? Flood control. Kaya kita mo naman, ang Davao, binabaha. Hoy, Inday, bago ka magsalita, ayusin mo muna yung sarili mong bayan. Linisin mo muna ang sarili mong baho. At pahirin mo muna ang sarili mong muta. Manalaming ka, Inday. Sayad na ka na naman. King na si Inday. Mr. President, Ang lakas ng gutom tama. na kami. Yung tiko. Sige, pagdating natin ito. O, tapos na ang kaso. Ipabayad na ng 8 million. Beses, si Neil ay hindi na ayaw. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napinig. Tinatakbuhan lang. Okay, ayaw na ako na ako. Dumaan din ko sa practice. Hindi na nila nakakabayad lahat. Wait. Kita nyo, bistado na sinungaling. Dumaan din daw siya sa practice. Excuse me, Inday, magpakita ka ng pruweba na nag-practice ka ng law sapagkat mismo sa yung resume or sa yung sa curriculum, sa CV mo, no? Wala kang sinasabi at ni minsan walang nagpapatotoo na ikaw ay dumaan sa pagpa-practice at never kang dumaan sa litigation at never kang nagkaroon ng kliyente dahil ikaw ay nagtrabaho sa law firm pero hindi ka nag-practice dahil ikaw ay nag-OJT lamang. Yan ang totoo, yan ay sinabi mo. Ngayon sasabihin mong nag-practice ka, excuse me po. Hindi. Maniniwala ako, ang nag-practice ng 20 years ay si Digong. At sa 20 years, ni Fentaboy na naging abogado, naging litigator, at lumaban, naging prosecutor, walang naipanalong kaso. At least yun, kahit walang naipanalong kaso, pero talagang nag-practice. Hindi kagaya mo, Inday Sayad. Said na said ka na naman, nagpapanggap ka nag-practice kahit wala. Ang lakas ng tawa ni Inday. Ginawa pa si Luis Tro mahirap at walang pera. Oy, excuse me po, mapera din si Luis Tro. 8 milyon kayang-kaya ni Luis Tro. Pero teka lang, 8 milyon ba talaga? Magbabayad sa inyo ng ganon? What the heck? Tsaka, teka lang, sikat ba si Mang Scarpio na abogado? Parang hindi. Pangalawa, yung law firm nga ninyo. Bakit? Registered ba sa Securities and Exchange Commission yung law firm nyo? Di ba hindi nga? Di ba illegal nga yung law firm nyo? Di ba? Isipin mo nga kinakanalang ng law firm nyo yung mga kumukubra lang kayo. Mukhang ano yun, anong tawag nito? Ano bang nakalimutan ko? Yung binabayad sa mga lawyer ng mga government, even ng mga private corporation, nakalimutan kong tawag sa ganun. Anyway, wala nga, hindi nga rehistrado sa SEC yung law firm ng asawa mo, sasabihin mo, illegal. Yan ang totoo. Talagang, guys, obvious naman. Si Kong Luis Tro, kung may utang yan sa iyo, palagay mo titrahin kanyang basta-basta sa Senado, palagay ko sa Senado, sa Congress, sa Quadco, palagay ko mag-iisip yan. Nako, intriga. Obvious na intriga, dahil kung hindi intriga, sasabihin na nito, papangalanan nito, Hoy, Luis Tro, magbayad ka ng utang mo. Utang na loob. Ganon. Pero bakit hindi niya magawa? Ay, kasi nga, intriga, chismis. Estapadora daw. Estapadora daw. Sino kaya ang nang-estapa na naman ng confidential fund yan? Balik na naman tayo. Anyway. So yun, ito na lang yan. Panoorin nyo na lang. Puro ganyan lang yan. Okay, ito lang ang sa akin. Intriga. Sa mga taga dyan na Batangas kita nyo na naman. Kapwa nyo na naman, Batanggenya ang tinitira. Anak naman ng Batangas ang tinitira nito. Maniniwala ba kayo sa taga Davao na ang tanong, meron ba siyang naitulong dyan sa Batangas?
Sa pagiging Vice President niya, may naitulong ba yan dyan? May nagawa ba yan dyan sa Batangas? Para ganyan-ganyanin ang mga taga-Batangas? Of course, wala. Parang sa Maynila. Binaboy-baboy ang Maynila. Pati ba naman kayong mga taga-Batanggenyo? Aba, gusto pang babuyin. Hoy, gising, mga taga-Batangas. Magkapit-bahay tayo ha. Quezon lang ako. Kaya aking ina mo, Inday Sayad, huwag kang pupunta ng Quezon at baka makarit ka ron. Anyway guys, kung hindi niya kaya si DJ Suarez sa Quezon. Oh, intriga ha. So, ganyan yan. Yung mag-amang yan, walang ginawa kundi ang mang-intriga. At ito ay obvious na intriga. Ang gusto lang nito ni Inday Sayad ay pumalit kay Christopher Minit. Kaya gusto nito kay Christopher Minit. So, ilang, hindi ko na haba. Walang yan. Walang kakwenta-kwenta. No, puro... Imbis na plataforma ang ilatag sa taong bayan, ang ilalatag ay intriga, ang ilalatag ay chismis, at gawa-gawa pa. Puro pa blind item ang putik. So ilan, siyempre, mga bubundidilis, magpapapaniwala, palakpakan na naman. So alam nyo na ha, bukas na ang eleksyon, basta mga in-endorso ni Inday Sayad, inidoro yan. Matik yan ha, inidoro yan. Lahat ng in-endorso nito, walang kakwenta-kwenta. So yun lang po, sa mga bubundidilis at mensahe dyan, mga Batanggenyo, tandaan nyo, lahat ng yung in-endorso nito, kung sino man yun inidoro ang bagsak dapat. Sapagkat ginagago kayo nito, binababoy kayo nito ni Inday Sayad, okay? Huwag niyong payagan. Sa mga bubundidilis at mensahe dyan yun lang, manatili kayo may Sayad, sapagkat ang may Sayad ay laging high blood, bye.